Palakpak nga po natin ang Panginoon. Kaya, ang tanong ko sa Lord, anong message? Kasi nung pumunta ako dito, pag-ikot ko noon, ang mensahe ng Lord is all about i-challenge mo ang mga tao ko na magkaroon sila ng madubdob na pananalangin. Kasi hindi ako makakilos kung hindi sila mag-pray. But this time, very simple. Kahit saan ako pumunta ngayon, punong-puno yung schedule ko, simple lang pinagawa ng Lord. Encourage my own people to understand the Great Commission and the Kingdom. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's proceed. Okay po, pwede bang, okay. May dalawang verses po tayo na babasahin. Ito yung text natin. And he said to them, go into all the world and preach or proclaim or announce the gospel to every creature. Okay? Siguro mamaya na natin basahin yung sa baba. Doon lang muna tayo sa 15. Kasi the following na yung baba mga resulta na lang yon. Ang sumunod pong verse ay, ayan. Then Jesus came to them. The same word, them. This is not for unbeliever people. This is for His disciples. Mananampalataya po ang kausap niya rito. So ang Great Commission ay hindi para sa mga unbelievers. Klaro po? Ito po ay para sa mga na-born again at sumusunod kay Jesus. Bibigyan ko ng diin. Hindi lahat na born again, disciple. Andyan po ba kayo? Ito po ang ito po ang dapat liwanagin kasi hindi lahat na born again ay disciple. At hindi po lahat na disciple ay follower. Si Judas ay disciple, pero hindi follower. Andyan po ba kayo? Ang sabi ni Jesus, therefore, go and make disciples of all people or nations or ethnos. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tingnan niyo po yung verse 20. A little bit of teaching kasi bibigyan ko ng diin ito para lahat tayo, paglabas natin dito, mag-scattered tayo, the vow will never be the same again. Through you. Amen? Palakpakan natin si Lord. Tingnan niyo po ang verse 20. Teaching them to obey everything. Not only 99%, not only 95%, everything I have commanded you. Period. And surely I am with you always to the very end of the age. Isigaw nga po natin, everything. Kaya napaka-importante ito mga kapatid. Manalangin muna tayo. Aming Diyos na ngayon ay nakatunghay sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil bago nahuli ang lahat, hinango mo kami mula sa kaharian ni Satanas tungo sa kaharian ng iyong anak na si Jesus Christ, which is our Lord and King, Savior, Jesus Christ. Father God, through the power of the Holy Spirit, not only here, but those who are watching right now in live, and those who are watching this video, God, in Jesus' mighty name, through the power of the Holy Spirit, let everyone would understand our role in the Great Commission. Father God, we thank you. I cancel any doubt spirit, any lying spirit, any spirit that is not of God. I rebuke it in Jesus' name.
And I decree and declare that today there would be a radical kingdom revival in every person. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Palapakan natin uli si Lord. Hallelujah. Somebody shout, praise the Lord. Hallelujah. By the way, I just want to acknowledge my friend in Facebook at nabit ko siya, a Jewish preacher in Quebec, Canada. He's watching. Hallelujah. Okay po. Ang title po ay very simple, Understanding the Great Commission and the Kingdom. Bakit po kailangan nating unawain? Ano mang mapakinggan natin, whatever preaching message that we hear at hindi natin naintindihan, ang dulo noon zero. Kasi pwede tayo makinig eh. Anong silbi noon kung hindi natin naintindihan? At ang sabi ng Bible, Matthew, if I'm not mistaken, Matthew 13, the moment na hindi natin naintindihan yung message, automatically dumarating si Satanas at kinukuha yon. Matthew 13. Kaya napaka-importante na tayo'y nakikinig at tinatanggap ang message. Minsan hindi mo pa maintindihan, pero ipapaunawa sa atin ng Holy Spirit. Biro mo ang tagal kong nagpastor, mula 99 nagpastor ako sa Pangasinan hanggang sa Canada. 2015 ko lang po naunawaan unti-unti. Yung seek ye first the kingdom of God. Akala ko pag pumunta ka doon sa church, sa fellowship, akala ko kingdom of God na. Nakita ng aking dalawang mata ang rebellion. Nakita ng aking mata ang chismisan. Hindi lang yon, injustices. Wala sa kingdom of God ang injustices because ang pundasyon ng kingdom of God, 4 words, Psalms 89 verse 14, righteousness, justice, love, and truth. Outside from these 4 words is of the kingdom of Satan. Andyan po ba kayo? Now, kailangan po nating maintindihan ang Great Commission. Dahil ito ay hindi trabaho ni Jesus Christ. Trabaho ito ng bawat tagasunod niya. Walang exempted. Kaya kung kayo ay umaattend sa ganitong ministry or congregation, maging doon sa mga nanonood, hingin nyo sa Holy Spirit, gamitin mo ang buhay ko. Ang Davao po ay nasa 2,444 square kilometers ang area. At kahit saan ka pumunta sa Davao City, napakaraming tao. Tama po ba ako? I-multiply mo ng 3 ang Metro Manila, maluwag pa po siya sa Davao. 3 lang 3, kasi kami multiply ko kanina 4, lumagpas. So 3 lang. Maluwag pa ang 3 Metro Manila, maluwag pa po ilagay mo sa Davao City. Gaano kalaki ang challenge sa Davao City? Ang problema, maraming born again without any attack or without any offense, hindi naunawaan ang Great Commission. Kaya paupo-upo lang, walang ginagawa. Ang dami nang natanggap na revelation mula nung na-born again. Pero hindi magpatanggap sa Panginoon, sa tao, kay Lord, hindi alam. Bakit po? Hindi nauunawaan ang Great Commission. Correct me if I'm wrong. If all born again in the Philippines are doing the Great Commission, we can turn upside down this 300,000 square kilometers for Jesus Christ.
ulitin ko po, kung lahat na born again sa Pilipinas ay gumagawa base sa sinabi ni Jesus Christ ng Great Commission, ang Pilipinas ay mababago. Palakpakan natin ang Panginoon for that. Now, isa-isahin po natin. Ano po ba ang sinabi sa Great Commission? Oh, by the way, bago ko po banggitin yon, nais ko lang banggitin itong page na ito. Pakibasa nga po natin sabay-sabay. Let us all read the statement up. 1 to 3. Do you believe in that statement? Naniniwala po ba kayo sa statement na yan? Na ang pangarap, ang original na pangarap ng Diyos, ang kanyang purpose and plan, ay i-extend niya or i-expand niya ang kanyang heavenly government or kingdom. Saan? Doon. Doon po sa pangatlong planeta mula sa araw, planet Earth. Pero gagamitin niya ang kanyang image. Sino yon? Yung tao. Na kanyang nilalang, ayon sa kanyang wangis, gagamitin niya yon. Ang Genesis 1:26, alam niyo po nung nung i-upgrade ako ng Lord in 2015, dito po, sabi ko, grabe pala itong plano ng Diyos na ito, na hindi naintindihan ng maraming tao. Pero ngayon, ipapaunawa ng Lord sa atin. Amen. Through the power of the Holy Spirit, He will teach you to understand this revelation. Dahil ito ang mandato ng Diyos sa tao. Anong sabi niya? Let them have dominion. I-google nyo na lang po kung anong ibig sabihin ng dominion. To govern, to manage, to control the planet Earth. Andyan po ba kayo? Now, let's proceed. Balikan natin po ito. Balikan ko muna to para maunawaan natin. Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos. Pero dahil siya ang Diyos ng order, nagbigay siya ng utos, Genesis 2 verse 16 and 17. Sabi ng Lord sa tao, oy, naglagay na ako dyan ng lahat ng pagkain nyo, ha? Mga sariwa yan. Pwede nyong kainin. Pero wag nyong kainin yung bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Pag kinain nyo, mamamatay kayo. Anong ibig sabihin ng mamamatay? Mahiwalay. Maputol ang koneksyon nyo sa akin. Kaya, sa chapter 3 ng Genesis, nangyari yon. Lumapit si Ahaz sa tao, sa babae lalo, at tinukso. After that, beloved, naputol ang koneksyon ng tao sa Diyos. Sabihin natin naputol. Namatay. Basahin nyo Genesis 3. Hallelujah. Mayroon bang first timer? May first timer ba? Okay po. Hinto muna tayo. Close muna tayo ng ating mata kung pwede. Manalangin lang tayo. Hallelujah. Sa mga bago po, even those who are watching with us today, you will never understand the Great Commission kung hindi kayo konektado sa hari. Kung hindi pa po kayo nakabalik sa kanyang kaharian, hindi nyo maunawaan ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya let us all open our heart and let us welcome the King in our lives. Sabihin natin kay Jesus, Panginoong Jesus, Lord Jesus, I am a sinner. I rebel against you. Forgive me for all my sins and cleanse me with your holy blood. Today, I open my life. Welcome, Lord Jesus, in my life. I receive you as my King, as my Lord, as my God, as my Savior. Beginning today, teach me
to become your disciple and to become your follower. I dedicate my life to you. Take full control of my life beginning today. In your name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, mga kapatid, sa Genesis 2:3, nawala yung dominion sa tao. Sabihin natin, nawala. Isigaw natin, nawala. Sa Genesis chapter 3, nag-prophesy na po ang Diyos na sa binhi ng babae, lalabas ang binhi ng babae at siya ang dudurog sa ulo. Ulo means authority ni Satanas. From that verse, Genesis 3:15, up to sa kapanganakan ni Jesus Christ sa flesh, more or less 4,000 years. Ilang years? 4,000 years, more or less. Ang pagpunta ni Jesus Christ sa lupa ay hindi magtayo ng anumang relihiyon. Andyan po ba kayo? Dahil mayroon na pong relihiyon bago siya naging tao. Maliwanag. In fact, religious people are the people who persecuted Him and opposed Him. Okay? So anong mission niya nung pagparito dito? Mamaya ipapakita natin yan. Kasi po ang ating verse na ito, this command is for all who receive Him and follow Him. Hindi po ito command sa mga unbelievers again. Ito po ay command niya sa mga tagasunod niya. Amen po ba? So bago ka na maging tagasunod ni Jesus Christ, of course, papasukin mo muna si Jesus Christ sa buhay mo. At mabuborn again ang tao. Amen po ba? Klaro po ito. Matapos kang maborn again, ay ang plano ng Diyos, hindi yung umupo lang sa upuan. Kaya may tinatawag, ang kabilang side ay may discipleship. Ano ibig sabihin ng discipleship? Equipping, tuturuan ka, parang military. Pag enroll mo sa military, sa aming bayan ng Hamindan, Camp Peralta, Hamindan Capiz, may kampo doon. Ngayon, recruitment, kung saan-saan galing sa Pilipinas. Ang training 4 months sa Tarlac, tapos ibabalik sila sa Hamindan Capiz, Camp Peralta. Kiniking Megi. Noong sila po'y matanggap ng military, hindi agad sila pinadala sa combat field. Yan po ba kayo? May tinatawag silang rigid training for 6 months. Para alam nila, kalabitin ang kanilang Armalite, paano ka pupunta sa field kung hindi ka marunong mag-change ng magazine mo? At may Armalite ako, pero hindi mo alam kung paano ito paputukin. So you need to be trained. Ganon din ang mananampalataya. Pagkatapos mong tinanggap si Lord, Jesus Christ, may training process. At ang malungkot, maraming born again ayaw magpa-disciple. Kaya tumanda na, hindi naunawaan ang Great Commission. Gusto nyo ba yun? Of course, hindi. Take note, nang bilhin kayo ni Jesus Christ at ako, siya na po ang may-ari sa buhay natin. Parang ganito, clicker, binili ko sa Amazon. Nung binili ko po ito, wala na pong karapatan yung may-ari nito. Dahil binili ko na. Naunawaan nyo po, ang buhay nyo at buhay ko, binili, nung tinanggap nyo si Jesus Christ, binili kayo ng kanyang banal na dugo. So wala kayong karapatan na sabi, ayaw ko Lord. Bakit ba ako tinatawag na Lord? Sabi ni Lord, you call me Lord, Lord. But hindi nyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Anong silbi noon? Hindi lang yun, King. Sabi natin King. Jesus Christ is the King of Kings. Sino itong mga kings na ito? Akala ko noon yung mga king of Saudi Arabia, hindi naman sila mananampalataya.
Salamat na lang. Pinaunawa ng Holy Spirit since 2015. Bawat isang tumanggap kay Lord, nagiging king, small letter nga lang. Anong ibig sabihin ng king? Ruler. Ruler ka sa iyong tahanan, ruler ka doon sa iyong maliit na grupo. Ruler. Ikaw ang nagmamanage doon, ikaw ang nagro-rule. Na-implement mo ang righteousness, i-implement mo ang justice, i-implement mo ang truth and love. Para yung gusto ng Diyos na government niya o kingdom niya ay mangyari dito sa lupa. Anong nangyayari sa lupa ngayon? Punong-puno ng corruption, punong-puno ng inggitan, galit, kasi nakontrol ni Satanas ang tao. 2 Corinthians 4:4. Binulag ni Satanas ang isipan natin nang tayo ay magrebelde sa Diyos. Kaya kung ano yung in-inject niya sa tao, nagagawa natin. Pagsisinungaling, pagre-rebelde sa magulang, sa gobyerno, ayaw natin sumunod. Simpleng batas sa trapiko, ayaw natin sumunod. Bakit? Mayroon tayong tinatawag na democratic form of mindset. Sabihin natin democratic. Ang democracy hindi pwede sa kingdom of God. Kasi mayroong king. At kung ano yung kanyang sabihin, batas. Hello? Hindi ito maging sa church. Maging sa loob ng congregation of churches, laganap ang tinatawag na democratic form of government. Kaya, pag gusto ng board at congregation, talsik si pastor. That is satanic. Bakit? Si Jesus Christ ang pumipili at tumatawag ng pastor. Ephesians 4:11. Nakita ng aking dalawang mata ito. Pag ayaw na sa pastor, kick out si pastor. Diyos ko, ito bang kingdom of God? Dito ba'y gobyerno ng Diyos ang nangyayari? Sa loob ng church. Ang dami po. Sa Canada, mayroon silang hinire mula sa Australia. Gumastos ng 35,000 Canadian dollar. After 1 year, nahati ang church. Let's go back sa training moment. Now, balik muna tayo dito. Sabihin natin go. The word go is action word. Tingnan niyo po ako. Sabihin, go. Dito pa rin ako. 10 years. Pag go, you need to move. Parang green light. Sa Canada po, hindi uso ang putput. Pag pinutputan mo yung tao, magagalit sa'yo. Yung horn. Go na nga eh. Green light, you need to go. You need to move. The same. Sabi ni Lord, go. Saan? Saan ako pupunta, Lord? Doon sa world. Iba't ibang world. Kaya kanina habang kumakanta sila, pinahayag ng Lord sa akin, sabihin mo sa kanila, babalik sila bukas Lunes, babalik kayo sa trabaho nyo, babalik kayo doon sa inyong school, babalik kayo sa inyong business. That is your world. Yung mga tao doon sa school, sa trabaho, maging sa government, may mission ka. Dadalhin mo doon ang, anong dalhin natin doon? Ayan, yan. Ano to? Isigaw natin. Sabihin natin gospel. Gospel! Ano ba yung gospel? Sabi niyo, word of God eh. Yun ang alam natin. Sorry for the word. Ang gospel ay good news. Sabihin natin good news. Mga kapatid, ang tagal kong nagpastor, nagtatalo kami madalas, ano ba ang gospel? Hindi ko maintindihan nga eh. How you could preach if you don't know? Papaano mo ibahagi ang gospel kung hindi mo alam kung ano ang good news? Good news ng alin? Pagkapako sa krus. Hindi po yun ang good news. Dahil bago napako si Kristo sa krus, nagsalita na siya, go and preach the gospel.
Clear. Kung yung pagkabuhay ni Jesus Christ ang gospel, bago siya napako sa cross nga, nagsalita na siya, go and preach the gospel. So ano yung gospel? Ano yung good news? Hello? Marami po akong kamiting ng mga pastor. Nagtanungan kami, Pastor, sa iyo ba anong good news? Anong gospel? From Genesis to Revelation, kaya full gospel sila. Sabi ko, Pastor, si Jesus Christ, nagsalita ng gospel, bago siya namatay, may sinabi na siyang, go and preach the gospel. Klaro po ba? Clear, huwag kayong makonfuse. Liliwanagin ito ng Holy Spirit sa inyo para paglabas nyo dito, pupunta tayo sa iba't ibang lugar, dala-dala natin ang good news of healing, deliverance, prosperity. Hindi. Hindi po. Kaya maraming born again, preach ng preach, hindi ito paninira, pero yung pinagagawa ni Jesus, hindi nagagawa. Sa Matthew 24, punta tayo, baka dito na. Ay, taka. Okay, by the way, bago paliwanag yon, sa Great Commission, itong tatlong ito, kailangan. Okay? Mga kapatid, whether you accept it or not, kailangan tong tatlong ito sa Great Commission. Oras, talento, skills, maging yung pera mo, kailangan. Hello? Oy, 10 minutes na lang daw. Paano ko ba ipaliwanag to? Teka, sige. 10 minutes na lang. Mga kapatid, punta muna tayo sa Matthew 24. Ay, ito. Bago pinanganak si Jesus, sinabi ng Bible, ang dala-dala niya, pagpunta niya dito, government. Sabihin natin government. Kaya, nung unang preaching niya, sabi niya, repent, change your mind. Metanoia sa Grigo. Metanoia, change your mind. Dahil hindi nyo maintindihan ang dala-dala ko kapag hindi na bago isip nyo. Anong dala niya? For the kingdom of heaven is now here, is at hand. Kaya, ang gospel, mga kapatid, ay hindi healing. Ang good news is all about the government of God na ibabalik ni Lord sa atin. Kingdom. Ang nawala, kingdom, yun ang ibabalik sa atin. Palakpakan natin si Lord. Oh, hallelujah. Now, malapit na po. Tingnan niyo po ito. Ayaw ni Satanas yan. Bakit? Yun nga ang ninakaw niya sa tao eh. Kaya sabi rito, mula nang mangaral si John the Baptist, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. Say the word forcefully. Bakit? Marami pong mga tao ang mag-a-attack niyan. Pero yun ang pinagagawa ni Lord sa Great Commission. Anong sabi niya? Go and preach the gospel. Gospel of what? Hopefully andyan. Okay? Bibilisan ko na lang. Pakibasa natin to 1 to 3. 10 minutes. Anong sabi ni Lord? I must preach the good news or gospel of the, ito na po, of the kingdom of, isigaw natin, I must preach the good news or gospel of the kingdom of God in other places too, because that is why I was sent. Contradiction ba yan sa John 3:16? Hindi. Ito ang mission niya. Pumarito siya sa lupa para hanguin tayo mula sa kingdom ni Satanas tungo sa kanyang kingdom. Kaya kailangan niya mamatay sa krus. Dahil yung dugo na yon ang maglilinis sa atin para maibalik ang Holy Spirit sa atin, kailangang linisin tayo ng banal na dugo.
Pero ang pinaka-motive niya, pinaka-mission niya, i-preach ang good news of the kingdom. At kapag tinanggap ng tao yon, makinig kayo maigi, ligtas ka kapag nasa kingdom of God ka. Ulitin ko hindi yung kingdom of God kung sino-sino tao. Kingdom ni Jesus Christ. Ito na ang malungkot Kasi nga sa Davao, mayroong kingdom of Jesus Christ. No, I just want to clarify this. Any organization before nagkatawang tao si Jesus, may kingdom na. Amen? Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Now, tapos na po, 5 minutes lang. Ito yung sinasabi ko sa kanyo kanina. Ang Matthew 24, inisa-isa ni Lord ang mga palatandaan bago siya bumalik. Ang verse 14, ang huli niyang sinabi, na dapat ipangaral ang gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Ang pagbabalik ni Lord nakasalalay sa atin. 5 minutes. Nakasalalay sa atin ang pagbabalik ni Jesus. Pakisabi mo sa katabi mo, i-preach mo ang gospel. Good news of the government of God ay makabalik sa atin. Dahil yun ang nawala. Amen? Anong mayroon sa government of God? 4. Righteousness, justice, love, and truth. Kahit born again ang tao, kung hindi pa niya naunawaan ito at hindi siya nag-explore, maniwala kayo sa akin, born again, pero inggitero pa rin. I saw that with my 2 eyes. Mga kapatid, biktima ako ng injustice. At si Mrs. Bakit nangyayaring yon? Because the kingdom of God is not in that person. Pero na born again. Andyan po ba kayo? Parang Filipino ka, pero ayaw mong sundin ang batas ng Pilipinas. Ganun lang kasimple. Pilipino ka, pero wala kang pakialam sa batas ng Diyos. Sabi ng batas ng trapiko, parallel parking. Anong ginawa mo? Perpendicular parking. Pero Pilipino ka. Ganon din yon. Tinanggap mo si Lord, pero ayaw mong sundin ang sinasabi niya. At ang sinasabi ni Lord ngayon, what He said to all of us, go and preach the good news, the gospel of the kingdom of God. Hallelujah. Understanding, mga kapatid. Yan po. Pwede po bang pumikit lang tayo saglit? Hallelujah. Pastor Blair, siguro kailangan ko nito magstay ng mga 1 linggo. Dahil hindi natin makuha ito ng isang bigayan lang. Ako nga from 2015, 2016, 17, 18. Ngayon gusto ko pa. Dahil napakarami po ang mayroon sa kingdom of God. Kailangan mo ma-explore. Hallelujah. Sabihin lang natin sa oras na ito, be honest to the Holy Spirit. Look at me for a while. Pwede bigyan ko kung 2 minutes na lang. Makinig kayo, tingnan nyo. Kasi mayroong isang critical na pangyayari sa buong mundo at hindi tayo exempted. Makinig kayo maigi. Kailanman ang Ama hindi pumunta sa planetang mundo. Nakabasa ba kayo ng Father pumunta sa planetang mundo? Hindi. Kaya ang sabi ni Jesus, when you pray to the Father, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Saan ang Father? Nasa langit. Ang pumunta sa planetang mundo, Son. At nang mawala ang Son, pinadala ang Holy Spirit. Kaya nais kong sabihin ito, si Jesus Christ ay hindi Ama, hindi siya Holy Spirit. Siya ay anak. Klaro. Kailangan nating i-preach ang gospel ng kaharian ng Diyos. Tayong lahat ay umuko. Father God, in the name of Jesus,
we are in a very, very, very crucial times in these end times. Napakarami pong katuruan ngayon. Malapit na, Lord, na bumalik si Jesus. Pero ang inaasahan mo, kami na mga mananampalataya, ay ipangaral namin, we must preach the gospel, the good news of the kingdom government of God. Today I pray, Father God, continue to elevate the knowledge of your people in this congregation, from Pastor Blair down to the newcomers. And I decree and declare, Lord, as I decree a while ago, you will use us to spread out the good news of the kingdom of God from this city and to other provinces and even to the whole world. God, release your anointing right now. Because in the Great Commission, there are two major things: the message and the empowerment of the Holy Spirit. Lord, thank you so much for reminding me that this congregation a while ago ay kapamilya namin. Anumang oras, pwede kami magsalita ng salita ng Kingdom of God, which is the speaking in tongues. Lord God, right now, move in a mighty way. Lord Jesus, baptize your people. Baptize your people so that we could have power to cast out devils, power to proclaim the good news of the kingdom of God, because there are people who are attacking this message. Lord God, those who have sickness, I pray for healing. Receive your healing right now. Whatever sickness in the kingdom of God, Jesus Christ preached the kingdom of God. Automatically, He healed those who have sickness. Because in the kingdom of God, ayaw ng Diyos na tayo mabuhay sa infirmities. Lord, thank you so much right now. Bless everyone, even those who are watching with us. I pray, Lord, healing, deliverance, freedom from any fear. And I decree and declare that no plans from the enemy, no attacks from the enemy about the preaching of the kingdom shall prosper. Use mightily this congregation more than ever before. In the name of the Lord Jesus Christ. And whatever the secret petition of everyone, Lord, grant it according only to your will. This is our declaration as your people. In Jesus Christ's name, this we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. God bless you po.